Pasasakitin na naman natin ang mga ulo ng lahat ng mga iyakin sa Senado. Mga bobo, mga hindi abogado, mga tanga, inutil, mga walang utak, mga pulpol, gunggong, mga tulonggis, mga kulang-kulang, at membro ng bulagaan, mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sinto, baliw, abnoy, sabog, batag, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga kidnapper sa gobyerno, mga kawatan, mandarambong, mga mandurugas, mga sinungaling, mambubudol, mga impakto maligno, mga masasamang espiritu, kampon ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas. Kamusta naman po ang buhay-buhay, mga bossing? Ano naman, kamusta naman ang inyong mga weekend? At kamusta naman ang start ng weekday? Hindi ako nag-upload kaninang maga kasi alam ko marami mga balita ngayon. At syempre, re-reaction na naman natin ng walang mga kakwenta-kwentang bagay na nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Okay lang ba kayo? Kalma lang, huwag masyadong malikot. Oo, nood-nood lang tayo sa mga nagaganap ngayon. Dahil sabi ko nga sa inyo, double time sila. Na hindi naman na nila tayo maloloko, hindi ba? Hindi na rin naman nila tayo magigipit. Dahil sa tagal-tagal naman na nilang ginagawa yan. Sa loob ng 4 na taon, ginagawa na nila yan. Mannakaw, mga abuso ng karapatang pantao, gamitin ang kanilang kapangyarihan para lahat ng mga kalaban nila sa politika ay kanilang magipit, magsampa ng mga kaso, at kung ano-ano pa. Matatakot ba tayo? Hindi nga tayo natakot eh. Hindi nga tayo natakot sa mga paghihirap na nararamdaman natin eh. Ngayon pa ba naman tayo matatakot? Oo. Syempre, kaya nga importante mga bossing ng ating YouTube channels, Boss Dada TV at yung nasa taas, Boss Dada Space 2.0. Importante na kayo yung nakasubscribe dyan ha, dahil naku po, malupit ang ating, kung double time sila sa panghahayop sa Pilipinas, panghahayop sa mga karapatang pantao, double time din tayo sa pagbatikos, pag-i-expose ng lahat ng mga kabobohan nila, kademonyohan nila, lahat ng mga kabulastugan nila. Hindi tayo matatakot at hindi tayo dapat huminto. Konti na lang, tapos na laban eh. 6 na buwan na lang, tapos na ang 2026. Sinabi ko naman na yan sa inyo, nung matatapos ang 2025, 2026 magiging madugo yan. Magiging masalimuot yan dahil ito na lang ang kanilang huling pagkakataon para maisakatuparan ang lahat ng kanilang mga plano. At kapag hindi sila nagtagumpay ngayong 6 na buwan na lang, hindi sila nagtagumpay, wala na silang pag-asa. Hindi na nila mapipigilan ang pagbabalik ng kaayusan sa bayang Pilipinas. Kalma lang. Masyadong relax. Everything is under control. Naniniwala ba kayo mga bossing? Naniniwala ba kayo na may kamay ang Panginoon dito? At ipinakikita lang sa atin ng Panginoon kung ano yung mga posibilidad at kung ano yung mga nangyayari ngayon. Ang tanong sa inyong mga sarili, gusto nyo bang mangyari pa rin yun? Gusto nyo bang maulit pa rin ito? At gusto nyo ba na ma-extend itong mga kahayupang nangyayari sa bayang Pilipinas? Pinakikita lang sa atin lahat ng Panginoon kung ano yung mga pagkakamali natin, mga life choices natin baga. Hindi lang mga personal life choices na mga pagkakamali natin ha. Yung mga pagkakamali natin sa pagboto ng mga demonyo sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga naggagaling-galingan, yung mga nagtatapang-tapangan, nung mga wala sa kapangyarihan, sandamukal na panghihimod ng puwet ng mga kababayan nating Pilipino para lang sa kanila ay makakuha sila ng clout, makakuha sila ng views. Pero nung nakuha na yung mga kapangyarihan, wala na. Yung kapangyarihan na pansamantala nating ibinigay sa kanila ay yun ang ginagamit nila para sirain ang bayang Pilipinas. Siguro naman nakikita nyo na kung ano ang resulta, ang repercussions ng hindi pagboto ng tama, ng hindi pagboto ng tamang tao. O ganyan din naman sa relasyon.
Ganyan din naman sa relasyon mga bossing, kayong mga nasaktan o kayong mga nagkaroon ng mga love life na nasaktan kayo dahil noong nililigawan kayo, kung sandamukal na pangako, ipinangako ang langit at lupa, pati ang buwan at araw ipinangako, yun pala, hindi langit, lupa, buwan at araw ang ibibigay sa inyo, impyerno pala. Ayan na, pag nakuha na ang gusto, kapag naisuko nyo na ang bataan, wala na, hindi na kayo ang priority niyan. Ang priority na niyan, yung kaligayahan ng kanilang mga puso at mga bulsa. O hindi ba? Nung nililigawan kayo, grabe, sinusundo pa kayo, binubuhat pa yung mga bag ninyo. Tapos tinatanong pa kung kumain na kayo. Kumain ka na, bebe? Ano suot mo, bebe? Anong ginawa mo maghapon? Oo, huwag ka mag-alala. Ngayon nandirito na ako. Pasasayahin kita. Ganyan yan mga yan. Pero kapag ibinigay mo na, ibinuka mo na. Kapag isinuko mo na ang bandila ng iyong sarili, ay wala na. Hindi na nagtitext. Hindi na nagpaparamdam. Lagi nang galit. Tapos, wala na. Yung mga ipinangako, pag pinaalala mo, wala na. Nakuha na yung mga gusto. Ganun din sa gobyerno. Hindi ba? Pagka-eleksyon, ganyan, lapit, punta sa bahay. Kamay-kamay, punta sa bahay, nakakapagbahay-bahay kapag ka nangangampanya. Pero kapag nanalo na, wala na, hindi mo na makita. Hindi mo na matawagan, hindi mo na maasahan. Tapos kapag ka tinanong mo, kinwestiyon mo, pinaalala mo yung mga ipinangako, ididimanda ka. Tapos nung nanalo, hindi ba, ibinigay natin yung ating sarili sa kanila, anong ginawa? Pinagnanakawan tayo. Bukod sa nakaw, inabuso pa yung kapangyarihan. Hindi mo na mapababa sa kanilang mga kinauupuan. Nung nagbigay sa inyo ng konting barya, tulong, ayuda daw, anong nangyari? Anong naging kapalit? Hirap ng buhay, taas ng krimen, dami ng droga, taas ng presyo ng gasolina, bulok na mga kalsada, mabahong yung mga eskinita. Ano pa? Ang naidulot sa atin, pagbagsak ng ekonomiya, mabulok na mass transportation system, abusadong mga pulis, abusadong mga investigador. Ano pa? Dati, yung mga OFW pinangakuan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, taas ng tingin sa mga sarili. Proud sila na Pilipino sila. Ngayon, hiyang-hiya tayo na Pilipino tayo. Kapag kayo mga nandiyan dyan sa ibang bansa, tinatanong kayo, oy, Pilipino ka? Tinatanggi mo ng Pilipino ka. Pag tinatanong yung mga kababayan natin, ang sinasabi nila, mga Vietnamese sila. No, I'm from Indonesia. I'm from Thailand. I'm from, pagka medyo sumingkit-singkit ka, maputi ka, magpapanggap ka pang Koreano. Hindi ka na proud maging Pilipino. Bakit? Bakit ka magiging proud maging Pilipino? Kundi ba naman tayo pare-parehas na mga gunggong? Ninakawan na tayo ng Marcos Sr., ninakawan na tayo ng Mrs. Marcos. Tapos, ang dami nung panahon nila, ang daming mga nangamatay, ang daming inabuso, inabolish ang Senado at ang Judiciary, Kongreso. Anong ginawa natin? Nagpabudol tayo. Huwag niyong isisi ang kay Inday. Sasabihin nyo na naman, kasi nga si Inday, in-endorse yan, tapos na yun. Huwag nyo nang isisi doon dahil kahit na in-endorse ni Inday yan, kung nag-isip tayo, kung nag-isip sana tayo, hindi sana tayo nalusutan ng mas matindi pa. Sabi nga ni Bongbong Marcos, mas daw siya, hindi daw siya katulad ng kanyang ama. Totoo yan. Oo, kasi yung ama niya, 25 years niyang pinaghirapan lahat ng mga kademonyohan niya sa bayang Pilipinas. Pero si Bongbong, 3 taon lang, winarak ang Pilipinas. Ninakawan na sandamukal. Walang proyekto, walang ginhawa, puro problema, anak ng tinapay. Ayan, ngayon, siguro naman natuto na tayo sa aral ng nakaraan. Hindi na tayo natuto sa aral ng nakaraan ng mga Marcos. Masyado tayong galit sa mga dilawan. Akala natin, etong mga pulahan,
Yung pala, nag-aantay lang sila para silang mga buitre. Nag-aantay lang pala sila ng tamang panahon. Pag nakabalik sila sa posisyon, putang ina, wala nang babaan yan. Tapos uubusin nilang parang mani ang kaban ng bayan, enough para yung susunod na administrasyon ay mag-fail dahil wala na. Una, credit scores natin bagsak. Ang tiwala ng mga investors sa atin, bagsak. Ang peace and order, bagsak. O ang tingin sa atin ng international community, bagsak. O yan ha. O, hindi ko kayo sinisisi. Hindi ko kayo sinisisi. Pero gusto kong mabuksan ang inyong mga isipan at gusto kong silaban, liyaban ang apoy sa inyong mga puso. Hindi natin yan dapat pinapatay at mas lalong dapat natin yan pinalalakas sa panahon ngayon na ang mga bida, mga bossing, si Fernando Po Jr., bago yan matapos ang pelikula, nagpapabugbog muna yan. Gulpi muna yan. Binubugbog yan nila Paquito Diaz, nila Romy Diaz, nila Buaya. Noon pa nang bubugbog na yung mga buaya, no? Ganyan yan. Nagpapabugbog muna yan. Tapos, unti-unti, ayan na. Bago matapos ang pelikula, ayan na, unti-unti, bumabalik na, lumalakas na, hindi na nauubusan ng bala. Kahit isang magazine, lahat ng kalaban, tinatamaan. Lahat ng suntok, pasok. Hindi na siya tinatablan ng mga ligaw na suntok. Ganyan ang mga Pilipino. Hindi na tayo tatablan. Itong mga ginagawa nila ngayon, wala nang talab yan. Ito na ang huli na panahon kung kailan sila mangdidemonyo, manghuhuda sa bayang Pilipinas. After this, mga bossing, after this next 6 months na magiging mas madugo pa. Mas magiging mas baboy, mas magiging mas kahindik-hindik, mas magiging madilim. Pero ready na ba tayo? Oo, ready na tayo. Marami sa atin ang dumaan na sa sobrang hirap ng pagkakataon at ng buhay. At hindi ito ang tamang panahon para sumuko. Ito ang panahon para lalo tayong magpursige, lalo tayong magingay, lalo tayong magpalakas. Para magapi natin ang mga satanas sa Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y